Haithac, Tembin, Bolaverne, Sanba, Jelewat. Familiar po ba kayo sa mga ito? Ito ang mga counterpart o international names nila Bagyong Helen, Igme, Julian, Karen at Lawin. Saan ba galing ang mga international names ng mga ito? Sa mga bagyo natin ito, bago natin sagutin yan, alamin po natin kung nasaan na ang Bagyong Lawin at ang inaasahan natin magiging lagay ng ating panahon this weekend. Mula kay Amor La Rosa na nasa Pag-asa DOST. Amor. Salamat, Professor Edmond. Magandang gabi, Pilipinas. Live pa rin tayo dito sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center. At ngayong gabi makakasama natin ang isa sa mga weather forecasters nila. Walang iba po kundi si Mr. Alzar Aurelio. Good evening, Mr. Alzar. Magandang gabi po sa inyo. Kamusta na po ba ang lagay nitong Bagyong Lawin? Sa mga nakalipas na oras ay si Bagyong Lawin ay patuloy na kumikilos ito na pa-northeast na maaaring patungo ito sa bansang Japan. At bumilis ang kanyang pagkilos na dati kaninang umaga ay nasa 13 km per hour, ngayon ay nasa 17 km per hour. Kaya inaasahan po natin na bukas na madaling araw ito lalabas sa ating Philippine Area of Responsibility. Nakataas po ngayon sa signal number 1 pa rin ang Batanes Group of Islands at sila na lang po ang natitirang binigyan ninyo ng storm signal. Ano po ba ang aasahan ng mga kababayan natin dyan? Tama po yun. Ito na lang Batanes Group of Islands kung saan nakataas ang public storm warning signal number 1. Kakaroon po ng mga pag-ulan at gusty winds dulot ng bagyong Silawin. Dahil po weekend na naman po, bukas, ano po ba ang aasahan na magiging lagay ng panahon dito sa Luzon, Visayas at sa Mindanao sa darating na Sabado at Linggo? Magandang balita na itong si Bagyong Lawin ay nakasalabas na sa ating Philippine Air Responsibility pagdating ng daling araw. Ibig sabihin ay halos buong bansa ay fair weather po tayo, kung saan ay mahalos buong araw ay bahagya maulap at pagdating ng hapon ng gabi magkakaroon mga paminsan-minsang light to moderate rains o kaya naman thunderstorm kadalasan sa hapon ng gabi. Ito pong Bagyong Lawin sa linggo po ba? Ano po ba ang epekto nito sa Metro Manila? Malayo na ito pagdating ng linggo si Bagyong Lawin at sa tingin namin itong si Bagyong Lawin nasa bandang Japan na. At sa linggo, ganun din ang magiging weather natin tulad ngayon. At kukumpara natin ngayon pagdating ng linggo, mas maganda pa ang panahon natin. At may mga matagal pa ng oras mapapakita ang sikat ng araw. Kaya halos bubasa pa rin ay fair weather tayo at mga bahagyan maulap at mga paminsan-minsan lamang mga pag-ulan. Dahil nga po nabanggit ninyo na sa Sabado o bukas maaari na lumabas itong si Bagyong Lawin. Bukod po dito, meron pa po ba kayong namataan na namumuong sama ng panahon at gaano po kalaki yung posibilidad na ito'y pumasok at maging isang bagyo na naman dito sa Pilipinas? Sa araw nito, wala tayong namamataan na low pressure area o bagyo man na ating nakikita nga nagbabantang pumasok sa ating Philippine Air Responsibility. Pero pagdating ng bukas, Sabado, may nagsasabi na ayon sa mga ating data, ay meron nga posibleng mabuo. So, atin natin bukas, Sabado, kung ito'y magkatotoo na may mabubog in low pressure air sa bandang east ng Mindanao. At dahil po October na po sa susunod na linggo, iiral pa rin po ba ang southwest monsoon o ang habagat at kailan po ba ganap na mararamdaman yung amihan? Sa October, nandiyan pa rin yung hanging habagat, bangamat ay mahina ng epekto sa atin dahil nalalapit na ang transition period kung saan ay magpapalit na yung hangin na imbis na habagat na ay papunta na tayo sa panahon ng amihan. So, amihan, mag-umpisa ang hanging amihan o northeast monsoon bandang middle of October. Okay. Dahil tuloy-tuloy na po ang mga bare months, no, dahil malapit na ang Kapaskuhan, ilan pa po bang bagyo ang inaasahang papasok sa ating bansa? So, naka-12 na tayo ng bagyo sa taong nito. So, meron pa tayo inaantay na 6 na bagyo pa bago magtapos ang taong nito. 6 na bagyo pa po, kaya maghanda po tayong lahat dyan. Maraming salamat po, Mr. Alzar Aurelio. Dito sa Pag-asa, manatiling nakatutok sa Panahon TV Express, kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Ako si Amor La Rosa, magandang gabi. Balik sa iyo, Professor Edmond. Salamat, Amor. Kung kahapon pinag-usapan natin kung paano pinapangalanan ang mga local typhoons natin, pag-usapan naman natin ang mga international names nito. Ang Pilipinas ay nasa ilalim ng Northwestern Pacific Region ng World Meteorological Organization o WMO. 14 na bansa ang kasapi dito kasama ng Pilipinas. Dito sa region na ito, 2 agencies ang nagbibigay ng mga pangalan sa mga bagyong nabubuo dito. Ang Pag-asa ay nagbibigay ng mga local name once na pumasok ang isang tropical depression
o pag may sustained winds na ito na umaabot sa 30 to 60 kilometers per hour, ang isang bagyo na tinatawag na natin sa loob ng Philippine Area of Responsibility o PAR. Samantalang ang Japan Meteorological Agency, kung saan bahagi nito ang Regional Specialized Meteorological Center, ay may listahan naman ng mga pangalan ng mga tinatawag nating international names of typhoons. Mula ito sa 14 na member nations nito. Tulad nila Kaitak, Tembin, Bolaverne, Sanba at Jelawat ay ilan lamang sa mga international names ng mga bagyo. Ang mga ito ay mula sa 14 na bansa at territories na kasapi sa rehiyong ito. Binibigyan nila ng international name ito kapag may 10-minute sustained wind speed na umaabot na sa 65 kilometers per hour. Binubuo ng Cambodia, China, North Korea, Hong Kong, Japan, Laos, Macau, Malaysia, Micronesia, Philippines, South Korea, Thailand, Guam at Vietnam. Ang 14 member nations ito ay nagbigay ng tig sa 10 pangalan at ang bawat kasaping bansa nito mula sa kanilang mga lingwahe na siya namang ginagawang 5 set ng mga listahan ng mga international names ng mga bagyo. Ang bawat set of names ay may tig 28 pangalan ang mga ito. Maliksi, Cimarron, Danas, Hagibis, Hagupit, Molave, Lupit, Malakas, Talas at Talim ay ang 10 pangalan namang iniambag naman ng Pilipinas sa listahang ito. Kaya sa susunod na marinig natin ang mga international names ng mga bagyo, alam na natin kung saan nang gagaling ang mga pangalang ito. Ito po si Edmund Rosales. Sana ay nadagdagan na naman namin ang inyong kaalaman para mas lalo nating maintindihan ang lagay ng ating panahon.